Mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, no? Ito po, anong tawag dito? Meron na naman pong ginagamit, no? Itong gobyerno para idiin. Alam niyo po, tignan niyo yung mga ginagamit nila, yung mga nakabilanggo, 'di ba? Yung mga convicted, kasalukuyang nakakulong. Alam niyo, bihira po 'yan, no? Bihira pong ginagamit 'yan sa mga tunay na korte kasi in the first place, ang dali pong alam na po ng mga abogado 'yan na yung testimonya ng mga convicted. Kaya nga sila convicted, 'di ba? Yung tinetest din po sa mga testimonya yung pagkatao, no? Basic po 'yun eh. Kaya sa mga korte po, kinakailangan yung mga testigo, yung testigo dapat may kredibilidad din, no? Dahil parang sinasanay tayo, no? Fresh from bilangguan, yung mga nag-ano kay Bantag, 'di ba? Talagang mga nakakulong yan. Literal na nakakulong yung mga tumitestigo sa kanya. Yung mga tumitestigo sa Quadcom, 'di ba? Is either may mga kaso o mga nakakulong. Tapos ituturo yung mga dating administrasyon, etc. Yung credibility, ito po ang pinaka-worst na nakita ko, no? Involved sa scam dati na kaya hindi na pursue yung scam niya. Kung hindi ako nagkakamali sa sa DepEd, dahil nagpanggap na patay. So wala ka ng kaso, patay ka na. Nagpalit ng identity, tapos lumutang ngayon para gamitin na naman nila laban naman kay PRRD. Sabi ko wala na talagang alam niyo yun, yung semblance ng yung pagkukunwari na sila ay disente. Wala na pong yung hindi na nagkukunwaring disente kami. Ano ngayon? 'Di ba? Nakita niyo po yung nangyayari diyan sa yan. Mamaya pa pala. Sinasabi ko pa lang kung ano mapag-uusapan. Pag-uusapan din po natin, yun po, no, mukhang established na po ngayon na may naganap talaga. Yan yung problema eh. Media, nasan kayo? Kinakalampag namin kayo. Natatandaan ko, college kami. Kaya tanda ko yan kasi si Mrs. at that time, medyo ko na estudyante pa kami parehas nung nalamnan ko si Mrs. eh. Kaya ako natatandaan yan, yung flight attendant kong anak, dala-dala ni Mrs. yan, yung nakisama kami sa nagtiri kami ng kandila sa Singapore Embassy dahil bibitayin si Flor Contemplacion. Alam niyo yun? Yung mga buhay na nung panahon na yan. Estudyante kami nun eh. So nagtiri kami ng kandila, nakamarcha kami, alalang-alala ako sa misis ko, wala nakakaalam na buntis eh. Kaming dalawa lang. Makakakauot. Kawawa na may anak ko. Hindi pa kami kasal nun. Mga estudyante. Hindi mo naabutan si Flor Contemplacion? Yung tuwing may bibitayin po sa ibang bansa, talagang nakikiusap yung gobyerno, yung mga mamamayan, yung press. 'Di ba? Pinipressure nila yung bansa na mambibitay. Alam niyo yun? Naroon kami sa Singapore Embassy lang nagpunta. Sabi ko ngayon, meron nabalitaan tayo. Hindi nga natin makumpirma, 'di ba sabi ko nga, hindi ko makumpirma kasi sa ko lang nabasa, Kuwait City na sa Facebook eh. Kuwait City na site. Baka peke itong Kuwait City na to. Tinignan ko yung mga balita, legit yung mga balita nila eh.
Sa Singapore Embassy nga kami alam nga naman pumunta kami ng Singapore. Wala nga akong pamasahe. Ibig sabihin, concern yung gobyerno natin nakikiusap, concern yung mga tao, yung media natin nag-iingay. Kaya nga sumikat si Flor Contemplasyon eh. Nagawan pa ng pelikula eh. Pero ngayon tahimik po lahat oh. Pati yung media natin wala talaga oh. Hindi pinaalam. Kaya ako nga nagduda eh. Ilang araw ko nang alam yan eh. Sabi ko, totoo kaya to? Baka makuryente ako ah. Ganun po kagrabe yung media natin. Wala tayo asahan sa gobyerno eh. Pero yung media man lang sana, binabalita nyo man lang. Grabe naman kayo. Hindi naman 1991. Around ano po yan, mga 1994 o 1995. Sobra naman kayo. Alam ko yan, buntis si Mrs. 95 pinanganak yung ano ko eh. Yung anak ko. Hindi naman po 4 na taong pinagbuntis yung anak ko. Kaya, nga, around 94 or 95 yan, hindi 1991. Kaya ano po yan eh, yung sabi ko, ano na nangyayari talaga sa Pilipinas? Fake news kasi kayo. Ang sakit naman. Gaya na lang sasabihin nyo, fake news na lang. Sa Kuwait po yung balita na yun, hindi naman po sa amin. Tindi, no? Fake news ka kasi, kaya ano. Yun nga, dapat ang ikumpirma. Imposible pong hindi nababalita ng media. Tayo nga eh. Nasa Facebook kasi yan ng Kuwait City. Tignan nyo po. Kuwait City Facebook. Wala lang. Bahala na kayo magkumpirma. Puta. Fake news pa raw tayo. Okay. Tapos, ang ganda po ng lineup, no? Yung todong lineup, yung kahapon po dyan, tindi ng mga ang nag-file kahapon, si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Pastor Apollo Kibuloy. Sa Inquirer meron, mabuti naman. Mabuti naman. Yun yung hinahanap natin, yung coverage ng katulad kay Flor Contemplasyon. Hindi adik ang bangag sa star-studded po, no? Yung ating mga Duterte senatoriables. Kumpara po rito sa BBM senatoriables na panay pa star lang. Alam niyo po, may tulog talaga eh. May tulog talaga. Kasi ang tao ngayon, naghahanap talaga ng matitinong iboboto eh. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, sumabog po sa galit si Bato, gigil na gigil. Ramdam ko po yun pag nakakakita ko ng taong ganun kagigil. Talagang galit na galit po yun. Madalas mangyari sa akin yan eh. Yung inaano niya, kasi Intel eh, dati pong PNP yan. Alam niyo po, dati pong PNP chief si Senator Bato. Hindi po pwedeng biglang nawalan po yan ng Intel, no? Hindi po biglang nawalan po yan ng mga kailan lang po naging PNP chief yan eh. Ibig ko sabihin, may mga contact pa po yan. Nakakatakot. Kasi ang nakakatakot po, yung parang wala na pong no amount of decency anymore, no? Para po
yung all-out na atake nila sa mga Duterte, masiraan lang po ang mga Duterte at all costs. Wala na pong ano, yung biruin niyo, eto, nabalitaan niyo naman na siguro si Lagdameo, yung ginawa niya sa Sultan Kudarat, na ine-expose po siya nung mangudadato, 'di ba? Yung gobernador na sinasabi panay singhot ng singhot, maya't-maya pumupunta ng CR at sumisinghot. Sa atin, siguro kung sa ibang nasyon o sa ibang bansa nagaganap yan, may mga aligasyon na si Kati Binag, tapos eto ngayon gobernador ng Sultan Kudarat, yung akusasyon, tapos baliwala lang lahat. Sa ibang bansa po, magre-resign, sa ibang bansa, no? Totoo o hindi totoo yung binabalita. Wag lang ikasira ng bansa nila, no? Magsasakripisyo yung government official. Kasi na-involve ka sa iskandalo eh. Ito po, ang dami na nag-expose sa kanila. Wala lang lahat. Dehin Bokiki, lilipas din yan. Yung attitude po ba na gano'n na, sige, patigasan na lang tayo. Expose nyo kami na yung sinasabi nyo sa Sultan Kudarat. Teka muna, baka yung iba hindi alam kung ano yung sinasabi ko. Anin lang po natin. Ipinagpalagay ko na alam nyo lahat eh, no? Baka yung iba nalilito. Ano kaya yung sinasabi ni Badong? Ito po yung sinasabi ko, no? Yung governor to, no? Yung babae. Ito po si Anton Lagdameo, banyo ng banyo, tapos singot ng singot, ayon kay Bay Miriam Mangudadato. Hindi to gobernador ba to si Bay Miriam Mangudadato? Kasi sa official seal ng parinig ko na po sa inyo para kayo na po ang magsalita, magsabi. Kaso wala isang cellphone ko, mahina rito. Sige, ito po ang sinabi niya. Nagmi-meeting sila. Nabubwisit siya kasi etong sinasabi ni Mangudadato, ni Bay Miriam Mangudadato. Sabi niya, kasama ng mga gobernador, si Lagdameo, humarap sa amin, banyo ng banyo, singhot ng singhot. No? Tapos gulong-gulo daw sila. Bakit banyo ng banyo, singhot ng singhot? Hindi po pro Duterte. Kasi ang gusto niya matuloy yung yung proyekto ni First Lady LAM. Yung Love for All ba? Yung namimigay sila ng mga libreng serbisyo. Ang ine-expose nito so ibig sabihin pro-government to si Sultan Kudarat governor. Hindi po to pro Duterte, hindi po siya oposisyon. Imagine, pati po yung mga gobernador na pro-government, no, nagsasalita sa kanila ng ganito. Love for all. Gusto nilang matuloy yung love for all eh. Pero may ibang gusto si Lagdameo na yung sa kanya babaw tong mga opisyales, mga local government official ng taga Mindanao. Yun no. Kaya sabi ko, pucha, ibang klase talaga yung ating no? Ibang klase talaga yung ating gobyerno ngayon. Na-expose na po. Kung kayo mahal niyo yung Pangulo, kasi habang nakikita kayo na ganyan, habang may mga nagsasalita sa inyo, yung isa naman, yung
mangudadato din. Yung lalaki naman, ine-expose din si Lagdameo na kinakailangan sumunod daw sa kanila eh. Pinasusunod yung mga mayor. Kung hindi, may gigipitin. Alam niyo po, mga hindi po to oposisyon. Mga totoong government official po to, pro-government po. So sila rin na sumisira. Ito po, Anton Lagdameo, hinahara sa mga mayor sa Sultan Kudarat. O, yan po. At sa BARM, no? Mga mayor sa Mindanao, hinaharas daw ni Anton Lagdameo ayon dito kay sino na nga ba to? Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangundadato. Babae yung kanina Mangundadato, ito palang governor ng Sultan Kudarat. Dato Pax Ali. Kaano-ano niya yung babaeng Mangundadato? Grabe, no? Mga pro-government, ano po to? Mga kaalyado pa nila, hindi pa po kaalyado ng mga Duterte to. Marami po talaga madidismaya, marami pong nagagalit. Ito po ang nakakagalit para naman po sa mga pro-Duterte, no? Ito pong nagngangalang isang dating patay na nabuhay na mag-uli ay ngayon po ay ginagamit naman ng gobyerno para sirain ang pangalan. Hindi lang po sirain ang pangalan, no? Ang ginagawa po nitong babae na to na nagngangalang Maslog ay dumadalaw kay Alice Go na hindi natin alam, tinatanong nga siya eh. Ano ba ang papel mo? Bakit ka dumadalaw kay Alice Go? 'Di ba? Kasi hindi naman po basta-basta makakadalaw yung kahit sinong sa nakabilanggo. Kung hindi ka kamag-anak, kung hindi ka pari. Ito po si Maslog. Ang bintang nito ni ni Senator Bato ay siya po ay may nakahandang affidavit, gustong papermahin itong si Alice Go para idin sila na sila yung mastermind ng Pogo. Matagal na po nilang gustong iugnay si Duterte sa Pogo eh. Pero ito po, direkta na po, no? Ginagamit nila to si Maslog. Nung kinausap naman nila yung general na nagsabi na kinontak to si Maslog, dinideny naman. Ang sinabi, si Maslog daw ang kumontak sa kanila. Pero wala kayong ideya kung sino si Maslog. Yun nga ang sabi ng mga senador eh. Naisahan kayo. Hindi nyo alam. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong kaso for the first time. May kaso si Maslog sa scam dito po sa DepEd. Siya po ay hindi po siya napawalang sala. Hindi na po pinursu yung kanyang kaso dahil patay na siya. So pineke niya mismo yung pagkatao niya. Namatay siya, ngayon buhay na uli. Teka muna. Meron ba nagpakape? Ngayon gusto nilang idawit si PRRD, Bato at saka si Go. Wasakan talagang wasakan talagang gusto ng mga to eh, para wasakin. Hindi natin alam kung kusan loob yan. Pero Senator Bato, pwede mo ring isipin, may mga nagpa-picture kay Alice Go at sumundo na naka-private plane. Bakit hindi nyo rin imbestigahan yun? No? Ngayon ay kandidatong senador. Meron po silang nung nahuli po si Alice Go ay sinundo ng private plane. Yun lang katwiran eh. Ng pagsundo, bakit sinundo ng private plane? Bakit hindi na maganda yung ang sabi ni Abalos, wag po nating itago natin sa pangalang Abalos. 'Di ba sabi niya kaya niya sinundo si Go? Ngayon po sa revelasyon nito ng intel nito ni Senator Bato, ngayon po natin mapagtatagni-tagni.
Bakit gusto nila sila ang makaharap, sila ang maghatid kay Go mula ron sa Indonesia, private plane? Bakit po merong ganun na tagpo? Hindi kaya ito parte nun? Hindi lang nila nakumbinsi si Go? Hindi natin alam. Hindi, maslog nga yung pangalan niya nung buhay pa siya. Ang nagpalit siya ng identity, ang pangalan niya na ngayon ay Francis Kayata. Asa na ba yung ang hirap na masagutin ng pangalan. Ano yung pangalan? Basta yung maslog siya noon. Ngayong nabuhay na siyang maguli, ay yan po. At si General Karamat pa pala ay gustong isangkot. Galit na galit po si Senator Bato. Re-electionist senator po yan. No? Wala na silang pakialam eh. Basta masiraan lang. O kaya tuloy-tuloy lang po, no? Sa isang banda, yung mga kapalpakan, may nabibitay na Pilipino na hindi natin nababalitaan. Nababalitaan natin sa website pa o sa Facebook pa po ng ibang bansa natin nakikita, no? Kung hindi po totoo, i-deny nyo. Kayong mga taga-media. Kung fake news po yung, ayan, sinasabi ko po sa inyo, Quiet City. Yung pangalan po ng Facebook. Kasi ang dami niyang balita tungkol sa Middle East eh. Kaya kayo po mag-guide sa amin. Di ba meron kayo nung anti-fake news? Paggarahin nyo, sino ba yung nagano ng sila ay galit sa fake news? GMA7 ba yun? Pagganahin nyo yung inyo. Hanggang ngayon, sumisigaw pa. Kaya pala na namamaos lahat ng mga vlogger na nagko-conduct doon. Okay. Hindi. Galit na galit si Madam. Pati si Bantag, dinamay pa, nananahimik ang tao sa pagtatago. Hindi. Tama nga rin naman. Punta po tayo rito sa no? Nakakatuwa po kasi nung una, sabi ko po, mukhang yung lineup ng Duterte senators ay yung tatalunin nung lumabas yung 12 na. Ang lakas naman ito. Ngayon po, wala na po eh. Ang aga pong yung mga naninira pa rin na hindi iboboto si Ipe dahil artista. Ito lang po sagot ko sa inyo, no? May artista rin naman kayo. No, sinasabi nyo artista, may artista rin sa kabila eh. Ang kaibahan po ni Ipe sa mga artista sa BBM admin, si Ipe at least alam mong best actor. Ibig sabihin sa field nila na pag-artista, siya yung isa sa mga best actor eh. Di ba? Pero kumpara nyo po yung mga artista ng kabila. Di ba? Sila Ramon Revilla, si Lito Lapid, sama nyo na si Pacquiao. Anytime pipiliin ko yung artista natin na si Ipe. O nag-file din pala si Willie Rebellame, no? Ang kaibahan lang, mukhang hindi po inendorso ni Tatay Digong si Willie Rebellame. Nakita niyo po ba na dumikit siya kay Tatay Digong? Naroon sila pare-pareho sa Manila Hotel. Meron po ba silang picture? Kasi kung hindi naman po siya, hindi niya naman kinikilala kahit sa speech. At dumikit ba siya? Hindi, yung mga tumatakbo lang po, nanalo na yun. Baka akala ni Willie Rebillame yung kasikatan niya pwede na magdala sa kanya. Pwede ka naming ikampanya na wag kang iboto. Pareho lang naman kayo ng sinasabi ng Tulfo pagtulong eh. O tignan po ninyo, kayong mga Tulfo. Pinagmamalaki ni Ben Tulfo
Ito po pagkakaiba ng mga admin tsaka yung pro Duterte. Star-studded po to. Ang ibig po sabihin ng star-studded, bagay na bagay sila lahat sa Senado. Star-studded po. Putya, antitindi po. Mga maaalam sa batas, maaalam sa paggawa ng batas. Yung Marcoleta, Vic Rodriguez, yung mga nag-file na lang kahapon, Marcoleta, Vic Rodriguez, sino po? Sino po ang mas magaling pagdating sa batas dito sa mga kandidato ni BBM? Magtapatan na po tayo ng mga tao-tao. Artista, talo kayo. Mga artista nyo, sama nyo na si Pacquiao. Talo lahat kay Philip Salvador yan. Ilan ba best actor niyan? Pag sama-samahin mo yung artista nila, tatalunin pa sila ng trophy ni Philip Salvador. O talo kay sa artista. Sa abogado. Sino sa mga kandidato ng administrasyon ang mas magaling kay Vic Rodriguez at saka kay Marcoleta? Hindi, si Atty. Bundok, in fairness, hindi pa naman siya ganun ka, yung talagang, eto, mga batikan na to eh. Bakit po si Vic Rodriguez? Hindi ka po gagawing executive secretary nang wala kang alam. Lahat po ng executive secretary, yan po ang katangian ng isang executive secretary. Isa po, kung hindi man siya ang pinakamatalino, isa yung executive secretary, always, lagi ang pinakamatalino sa mga cabinet official. Si Marcoleta, may tatalo ba sa inyo kay Marcoleta? Pagalingan? Si Atty. Trixie po ba? Teka muna, nalito lang ako. Si Atty. Trixie po ba ay kandidatong senador? Bakit niyo sinasabi si Atty. Trixie? Okay. Wala lang nga po, okay na ba ako? Kasi wala ako. Hindi ko maintindihan kung nariyan ako, wala eh. Nariyan ba ako? Nak ng tinapay. Sa artista, talo kayo kay Philip Salvador. Sa mga abogado, talo rin kayo. Di ba? Oh. Eto pa, pagdating po sa mga popularidad, yung mga tao na may maraming miyembro na organisasyon, si Pastor Apollo Kibuloy, meron ba dyan sa admin ni BBM na isang tao na leader na mayroong milyong-milyong kasapi? Talent din po yan. Sino bang may leadership quality dyan sa mga Si Ben Tulfo ba? Ang hindi pala si Ben. Si Erwin Tulfo ba itatapat nyo kay Pastor Kibuloy sa paramihan ng mga miyembro? Wala talaga. No? Alam nyo, sa totoo lang, kayo, nakasanayan nyo lang yung popularidad, popular, may experience, dati na. Pero naluma po kayo rito sa lineup na to. Mga baguhan sa politika. Wala sa inyong bago sa politika. O si Camille Villar, bagong luma dahil Villar pa rin eh. Pero yung Bundok talagang fresh, pati ideya nun fresh. At talagang mukhang matalino kasi pag ikaw, singer ka at gumagawa ka ng sarili mong kanta, may talino ka. Nag-abogado pa. Di ba? Nag-abogado pa para talagang bagay na bagay. Sa mga bata, sa mga bagito na magsesenador. Talo pa rin si Villar, ano na nga pangalan yung Villar na bago? Talo pa rin kay Jamie Bundok. Sa lahat po ng anggulo, talong-talo po kayo. O sa mga kaya ito po, between star-studded and mga pa-star lang. Maganda po talaga ang laban ngayon. Alam nyo si Willie Rebillame, kung hindi kakitaan ngayon pa lang,
Ikakampanya ka rin namin na wag iboto. Ano bang pagkakaiba mo sa sinasabi ng mga tulpo na panay kayo public service? Ang public service, gusto nyo pala ng public service eh. Dapat ang tinakbuhan nyo, gobernador. Kasi pag tignan nyo po mga speech nila, ano yung nilalaman na speech nila? Maraming lumalapit sa amin araw-araw. Maraming lumalapit sa inyo araw-araw. Ibig nyo sabihin, mas maraming lumapit sa mga tulpo at saka kay Willie Revillame kaysa sa Malasakit Center ni Bongo. Malamang mas marami natulungan yung Malasakit Center. At yung pagtulong niya, quality. Hindi yung pabarya-barya lang. DDS, hindi niya nga binanggit si Tatay Digong. Sinabi niya ba? Sinabi niya ba? Pwede naman siya magmiyembro ng PDP. Bakit hindi siya nagmiyembro? Talaga ba sinabi niya na siya Duterte? Alam ko hindi eh. Si Chavit, buti pa si Chavit. Kinilala si Tatay Digong. Ako, wala po akong problema. Gusto niyong iboto si Willie Revillame, okay lang din kasi hindi naman siya top 12, hindi naman siya kasama sa 12. Alam niyo po, may istorya po yan sa Maisog. 2 Maisog lang po kasama yan. Bakit? Dapat itanong nyo, eto na po, kampanyahan na eh. Total, meron kayong tanong. Itanong nyo po kay Placido. Si Placido po taga Maisog eh. Bakit hindi na siya kasama sa mga susunod na Maisog? Unang 2 Maisog kasama yan eh, di ba? Davao tsaka Cebu. Hindi ko po kasi alam eh. Ayaw nilang sabihin sa akin. Ako naghihinala lang. Putya, lang namang ibalita ko, hinala ko. Hindi po tayo ganun. No? Sabi niya, ilang presidente na daw nagdaan, wala naman daw nangyari sa mga mahihirap. Itanong niyo po kay Placido kasi sila yung Maisog. Tanong niyo lang. Hindi ko alam eh. Mahirap po manghula kung bakit hindi siya kasama. Pero kung hindi niya binabanggit si Tatay Digong, hindi po siya nagpa-endorse kay Tatay Digong, hindi po siya lumalapit kay Tatay Digong, bakit po natin siya unahin na ikampanya? Di unahin na natin tong mga inendorso, lumalapit, nagpapasalamat. Di ba? Yun lang po yun. Unahin natin yung mga totoong kumikilala kay Tatay Digong. Bakit nyo unahin yung, alam nyo po, may mga dating kasama, lahat po ng congressman, dati po yan kay Digong. Po, FYI lang po. No? Dati po yan kay Digong lahat. Kaya hindi po pwedeng, porket dati siya nakasama, ay kailangan po natin putya, yung dating ang PDP, bumaliktad pa si Tol eh. Vice President pa yun ng PDP. Bumaliktad pa. Yan pang hindi miyembro. Naunawaan natin kung bakit si Marcoleta. Kasi may partido siya eh. Alam nga naman, di ba? Kaya independent na lang takbuhan niya. Pero kinikilala niya si Tatay Digong. Kasi kung hindi ako nagkakamali, direkta siya inendorso ni Tatay Digong. Lumapit siya sa Manila Hotel. Hindi ko lang, nasa labas kasi kami. Yun po ang pinakamalaki kong pagkakamali. Mas pinili ko yung komportable ko. Nakashort ako eh. Pero kung nagkataon na nakapantalon ako, dire-diretso pupunta ako rin sa Manila Hotel eh. Papasok ako sa loob eh. Alam ko may dress code dun eh. Kaya hindi pa nakashort. So kahit po sa labanan, basta uunti-untiin po natin yung mga yan, no? Bakit mas karapat dapat iboto? Halimbawa, si Pacquiao. Paano mo iboboto yung tao na yung prinsipyo niya noon, ilang taon nakakalipas, ang prinsipyo niya depende sa kanyang kakampi. Kung kalaban niya si Marcos noon, dahil pareho silang tumatakbong presidente, si Marcos ang pamilya ni Marcos ay corrupt. May issue ng corruption. Ngayong kakampi na niya, walang issue ng corruption ng mga Marcos. In fact, number 1 tayo.
Putas, kahit saan ko i-research, hindi tayo naging number 1 sa buong mundo. Mahirap tayo nung panahon ni Marcos, mahirap pa rin tayo panahon natin ngayon. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwede na yung kandidato nyo, iboboto nating kandidato, ay paiba-iba ng prinsipyo. Di ba? Okay. Iba yung nabudol, iba yung tayo nabudol, akala natin unity and continuity. Yung pala, butya. Imelda Sanggalang, thank you very much po sa 10 Canadian dollars. So ano pa ba topic natin? Sino pa ba? Basta napakaganda po ng lineup. Kompleto tayo. Pinakamagagaling na abogado nasa atin. Yung pinaka loyal kay Tatay Digong nasa atin, di ba? Loyalty importante. Yung pinaka magagaling na bagong leader nasa atin. Yung pinaka leader ng maraming kasapian, si Pastor Quebuloy, tumatakbo din sa atin. Kaya star-studded. Sa kabila po, falling stars na po lahat. Ngayon, ano po epekto niyan? Kaya bakit po tayo dapat, no? Bakit po dapat targetin natin yung numero? Hindi po tayo magpadala sa boto ko na to, mga subok na to. Subok na, ano po, yun po ang question ninyo sa sarili nyo. Kung sila po ay subok na, ano po nangyari sa inyo nung binoboto natin madalas yung mga subok na? Ayun po, no, parang mga ano sila, no, yung may mga pangalan lahat, pero naabutan na ng mga bagong, yung mga may kakayahan, pero bagong-bago pa lang sa kasi ang gaganda ng mga sinasabi nila, no? Halimbawa si Vic Rodriguez, putol-putol, ayan yun. Patapos na tayo. Tsaka nyo sinabi na putol-putol, patapos na. Anino ko lang eh. Ayan lang po ang ating topic. Magbasa naman tayo. Basa naman tayo.